Si Trillanes na booking. Yung gustong i-connect ni Trillanes, si Pulong Duterte sa flood control, binuking ni Mayor Magalong. Yes, sa interview niya ni Karen Davila, talagang grabe itong si Trillanes, no? Makagawa lang na magandang script, makagawa lang na para siraan ang mga Duterte. Gustong gamitin ni Trillanes si Magalong para siraan ang si Pulong Duterte. Ayaw ni Magalong kasi wala siya nakita na pwedeng i-connect si Pulong kay Eric Yap. So, walang record si Pulong na nagnakaw. Pero gusto ni Trillanes na gawa ng script para masira ang mga Duterte. O ngayon, lumabas na ang totoong istorya. Mga kakamping, yung mga sinasabi yung bilyones na flood control sa Davao, hindi totoo. Gawa-gawa lang ng gusto. Sino ang gusto? O dito, nagsalita na si Mayor Magalong. Sabi dito, Mayor Benji Magalong statement niya to. Alam mo kasi Karen, highly politicized naman yung statement kasi ni Antonio Trillanes. Tingnan nyo. Panalo si Pulong. Congratulations Pulong. Nalinis ang pangalan mo. Sa mga hindi maniwala, makinig kayo kay Mayor Magalong. Dala niya ang ebidensya. Dala niya ang statement. Itong si Trillanes, gusto niya kasing gamitin ako, si Mayor Magalong, para banatan ko yung kabila, mga Duterte. Ang sa akin lang is based on pieces of evidence. So walang ebidensya na pwedeng makonek si Pulong Duterte sa kay Eric Yap, sa isang kongresista na may maraming, alam niyo na, corruption sa flood control. Yun ang gustong mayari ni Pulong. Ito, paano nasama rito si Congressman Paulo Duterte? So, gusto ni Trillanes, banggitin ko yung pangalan ni Pulong Duterte. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Nalaman na ang katotohanan. Gawa-gawa lang pa. Kakamping. Anong pakiramdam? Nakapwa kakamping. Trinaydor kayo. Nakapwa kakamping. Nilaro-laro kayo sa palad. Parang sabi nito ba, sige, maglabas na ng statement. Tapos yung mga kakamping maniniwala sa atin. Kasi ginawa tayong santo na mga kakamping. Tingnan nyo ha. Ang mga kakamping, ay nako, ewan ko, marami pa rin saludo kay Trillanes. Pero sabi dito, paano, sabi ni Magalong paano nasama rito si Congressman Paulo Duterte? So, gusto ni Trillanes, banggitin ko. Ano naman ang connection ko? Ako na may investigador. Alam ko naman kung paano ko i-connect yung isang tao on basis of information. Diba? Material evidence. Wala naman akong ma-connect kay Pulong, kay Eric Yap. See? Walang bahid corruption si Pulong. Walang ma-connect si Mayor Magalong kay Pulong Duterte at Eric Yap. Gusto kasi ni Trillanes na, banggitin mo ang pangalan ni Pulong. I-connect mo kay Eric Yap. Sige na, Magalong. Tingin ko doon, sabi ni Magalong, gusto lang niya akong, kumbaga, fishing expedition. Yun. Yun ang gustong ipagawa ni Trillanes. Fishing expedition, and the same time, sisiraan si Pulong Duterte. Gaano makagalit si Trillanes sa mga Duterte? Walang mang kasalanan ang mga Duterte, pero nagbigay ng instruction si Trillanes kay Magalong. Magalong, ang gawin mo pag ma-interview ka, i-connect mo si Pulong kay Eric Yap. Sabihin mo na may corruption sa flood control sa Davao. Ngayon, nagsalita na si Magalong kung ano ang katotohanan. Diba? Napanood nyo ba ang video? Hindi nyo napanood? Ipakalat nyo ang video. Eto na ang video, kabibi. Sa interview ni Mayor Magalong, ang pag-amin ni Mayor Magalong na dapat sana ay gagamitin siya ni Trillanes pero hindi siya napagamit. Ayaw niyang magpagamit. Kasi alam niya na inosente si Pulong.
Oh, watch this video. There were criticisms, Mayor, that you were withholding certain names with a rock netting investigation. And even former Senator Antonio Trillanes criticized you on this, that you chose not to mention certain names like Benguet Representative Eric Goyap, Davao City Representative Paulo Duterte. Supposedly there were links to Senator Bongo. So how do you respond to that, you're being tied to a more pro-Duterte leaning, right? That you actually did not approach this investigation with objectivity the way you do with other corruption allegations. Kumbaga pagdating sa rock netting, yung mga Duterte allies, ang criticism is you spared them. Alam mo kasi Karen, highly politicized naman yung statement kasi ni Antonio Trillanes eh. Highly politicized. Gusto niya kasi na gamitin ako para panatay yung kabila. Ano? Ang sa akin lang is based on pieces of evidence. I never hesitated to mention the name of Congressman Eric Yap to include his brother, another congressman also. I never. Binanggit ko yan na mismo yung ating kinasuhan dyan, yung respondent mismo, yung contractor mismo. Binanggit ko yan na siya mismo ang nagsabi na ang supplier niya was the group of Congressman Eric Yap. Binanggit ko yan. Now, paano nasama rito si Congressman Paulo Duterte? Kasi nga siya yung lumakad doon sa appointment ni Congressman Eric Yap as a caretaker congressman of Benguet, isang party list member. Instead of looking for a congressman dito sa Cordillera sana to be the caretaker who knows our culture, our tradition, bakit isang party list na kinuha na hindi man lang IT? Diba? Yun ang question din doon. So, gusto niyang banggitin ko, ano naman ang connection ko doon? Ako naman investigator. Alam ko naman kung paano ko i-connect yung isang tao on the basis of information, di ba? Material evidence. Wala naman ako may connect tungkol sa kanya except yung siya lang ang yung relationship niya with Congressman Eric Yap. So, Okay. ako tingin ko doon gusto lang niya akong kumbaga fishing expedition na gusto lang niya akong bingwitin eh. O, napanood nyo na. So, ano ang iyong komento? O, nakakahiya, no? Sa mga bashers ni Pulong, no? Nakakahiya talaga. Diba? O, desperado na talaga si Trillanes na maka 1 point sa mga Duterte. Ito, Trillanes, hindi ka talaga maka 1 point ayon kay Romeo Jr. Bello. Ito pa, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Maghintay ka lang sa 2028. Maging relevant ka ulit. Sayong-sayo na ang lead role from Howell Sky. Huwag kang mag-alala, Mayor. Wala naman naniniwala kay Trilling na yan, kundi sila-sila lang. From Balando Money. Ang kakamping, sobrang paniniwala kay Trillanes. Ito yung purong salita na si Trillanes. Walang alam sa mga ginagawa. Basta lang masiraan ang mga Duterte. From Earth Faith. Hashtag Senate PH. Hashtag House of Representative, hashtag Tereredon. Anong say mo? From Jigs Brady. Ito pa. Tanga lang ang naniniwala kay Trillanes, Karen. So, naniwala ka ba? Ay, iwan natin. Yan, araw din si Trillanes kahit gabi pa. Maging araw din yan. O, yan kabibig ha. Yan ang ilang komento ng ating mga netizen. After nila narinig ang statement, after nila narinig ang pasabog ni Mayor Magalong. Oy, grabe mga kabibig. Grabe si Mayor Magalong. Walang tinirang... Pero sabi ni Mayor Magalong ba, ito nga, nabasa ko lang ito kabibig ha. Sa tamang panahon daw, ay kanyang ibubulgar ang mga kongresista na talagang, for the sake of flood control. Ito, kabibig ha, nabasa ko lang to ha. Mayor Magalong kasi, ang dami pang mga ik-ik-burichi. Sabihin mo na, Mayor Magalong. Kasi ang sabi ni Mayor Magalong, sabi yan ito, not the right time to name lawmakers linked to budget insertions. Bakit, Mayor? Ngayon na. Takot ka ba, Mayor? Sabi nga na ito ni Baligon, weather lang ba?
Kwenestyon ni Atty. Levi Baligon ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi pa umano ito ang tamang panahon para pangalanan ang mga mambabatas na naiugnay niya sa controversial na budget insertion. Kailan ba? Yung iba sabi, pag nakaupo na si BP Sara, para walang iwas, diretso kulong. Ay, excited kami dyan. Sabi na, patience is a virtue. So, pasensya lang muna kabibig ha. Well, I think si Mayor Magalong may mga ebidensya na to eh. Diba? Sa kanyang social post, ibinahagi ni Baligod ang ulat. Pero in fairness ha, si Atty. Baligod talagang as into the laban talaga. Ang tapang nila kabibig. Iba't ibang way kasi ang pakikibaka. Kina Atty. Baligod, nakikibaka sila para lumabas ang katotohanan. Oh. They sacrifice a lot. Yung sarili nila, yung pagkatao nila, pero alam mo ang hindi nila sinakripisyo. Alam nyo kung ano ang hindi nila ibinigay, kung ano yung proud na proud sila, yung kailang prinsipyo. Na kahit may nag-offer ng 10 million, 25 million, yung 18 ex-Marines, at 14 na lang pala si Atty. Baligod, hindi nagpatinag. Go pa rin ang go sila kabibig. So, si Magalong parang nervyoso lang. Pero, at least hinay-hinay na siyang nagbigay ng mga impormasyon, mga kabibig. Sabi ng isang netizen, I think takot si Magalong na pangalanan ang House prosecution. Baka siya naman ang bigyan ng kaso. Alam mo naman, di ba? Si Mayor Magalong, nakikiramdam lang yan. Kasi nakikita niya, kahit senador, ginagawa ng kaso ng gobyernong to. Kahit matapang na senador, pipiyok talaga kabibig. Pero alam nyo ba? Feeling ko lang kabibig ha. Feeling ko lang. Sa 2028, hindi na yung i-endorse ni BBM na kung sino man tatakbong presidente, hindi yan makakapasok sa ICC. Feeling ko walang makukuha na boto sa ICC kung sino man ang i-endorse ni BBM. Feeling ko lang. At yung mga kurakot na kongresista, yung tatakbong senador, walang makukuha na boto sa ICC. So, itong 2028, delikado to sa mga kurakot na mga politician. Yung nahubaran na ang kanilang pagiging kurakot at tatakbo pa rin sila. Depende na sa mga kurakot na politiko. Diba? So 2028, labanan ng prinsipyo, labanan ng mga kurakot na politiko, at labanan sa totoong hustisya, sa totoong mananalo kabibig. Diba? Sabi dito, mahirap nga naman kasi pangalanan ngayon dahil hawak nila ang kapangyarihan. Wala ding mangyayari dahil pinagtatakpan nila. Tama. Si Romualdez, may arrest warrant na ba? O, ilang weeks na natapos ang sona ni BBM? Meron na bang arrest warrant kay Romualdez? Si Boying, puro na lang malapit na. Ano yung malapit nang umalis si Romualdez sa bansa? Diba kabibig? So ikaw, ano ang iyong reaction hinggil dito?